Brave 18 itinanggi ang 5M suhol para magtestimonya. Ayan, syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. And don't forget to subscribe, mga katunay, no? Syempre, subscribe tayo sa mga nanonood dyan, mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe na po kayo, mga katunay. Huwag na po kayong mahiya. Libre lang yan. Ayan, syempre, nagbigay ng testimonya ang Brave 18, no? At itinatanggi nila na sinuhulan sila para tumistigo o para magtestimonya. Ang dami kasing mga nagsasabi na binayaran daw sila, kesyo ganto, ganyan, ganyan. Eh alam nyo naman, hindi talaga mawawala yung mga ganyang mga klaseng tao na madudumi ang utak at sisiraan ka. 'Di ba? Yung tipong ikaw na ang tumutulong, ikaw pa ang napapasama. So wag na natin pagtagalin to, mga katunay, at panoorin natin upang bigyan natin ng reaksyon ito, mga katunay. Ito yung nangyaring hearing sa Blue Ribbon Committee. Brave 18, pasok! Yun po ang pinagkakasya namin. Nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa... Hindi, sandali lang, no? Kung babayaran sila ng 5 million kada isa, 'di ba? Kung babayaran sila ng 5 million kada isa, ang yaman-yaman naman ng mga magbabayad sa kanila diyan kung diyan manggagaling para tumistigo sila. Mantakin mo 18 yan. So, 5 million times 18. Parang sila yung may hawak ng makinarya, no? Hindi ko naman sinasabi na yung may hawak ng makinarya ang nagbabayad ng kahit na ano o mga ganyan, no? Ang ibig kong sabihin dito, di ba, makinig kayo? Kung hawak nila siguro, kung sakaling hawak nila yung makinarya, pwede nilang gawin yun. Sus Mariosep, 5 million babayaran mo kada isa para magtestimonya lang at magsalita laban dun sa mga sinasabi nila, dun sa mga tinitistiguhan nila. 'Di ba? Parang napakajahi naman ata, parang nababaliktad naman yata yung sitwasyon. 'Di ba? Sino kaya yung mas may kakayanan magbayad ng 5 million per head? Hindi, ako'y nagbibigay lang ng aking sapantaha. 'Di ba? Wala naman akong inaakusahan. Nagtatanong lang ako, sino kaya ang may kakayahan magbayad ng 5 million per head kung sakasakali? Para magsalita sila, para ganito, ganyan. Di ba? Sa tingin nyo ba, yung mga nag-iimbestiga sa kanila, halimbawa si Senator Marcoleta, may kakayanan ba siyang magbayad ng 5 million per head sa kanila? O si Senator Alan, may kakayanan ba siyang magbayad ng 5 million per head sa kanila? O, baka naman kay BP Sara, i-convert nyo. May kakayanan ba si BP Sara o ang mga Duterte magbayad ng 5 million per head sa kanila? Eh di wow. Ano yun? Nag-ambagan sila para mabigyan ng 5 million per head ang Brave 18. Nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Butuan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong
pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung Tulong na lang sisilid pa sa maleta. Dahil nga sa Brave 18 nga, ang pagtestigo ng Brave 18 dyan, no, na naman, no, paglabas nila, no, ang daming nabulabog ng mga, doon sa mga nabanggit nila, ang daming nabulabog eh. Ang daming mga nag-react, ang daming nagpa-interview, kanya-kanyang tanggihan, kanya-kanyang katwiran, na wala, puro maleta na naman. Isa lang naman sinasabi ko, pag nakakapanood ko ng gano'n, pag tumatanggi sila, wala namang kriminal na umamit sa sarili niyang kasalanan. Ikaw ba naman naaamin ka? Siyempre, hindi. Halimbawa, nabigyan ako ng maleta. Tapos, siyempre, pag inamin ko yun, makakasuhan ako, makukulong ako. Abo, nakasandalata to sa pader, tapos aamin lang ako ng ganun-ganun lang. Hindi. Mahihirapan silang mapaamin ako ganun, di ba? Okay, hindi ka aamin. O, hindi ko naman inaakusahan sila na talagang may kasalanan sila. Kung baga, ito yung aking sapantaha uli. Si Gas Abelgas kasi, idol ko yan eh. Pag napapanood ko yung Soko. Sapantaha. Your Honors, no? Ayan. Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Yung? Oh, syempre. Muntik nang mawala ang aming buhay. Yung? Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa Yun. mga Pilipino. Yes. Yun po ang motivation nila. Yun. Eh kung yung alam niyo po, Yun, tama yung pananaw nilang ganon. Yung motivation nilang ganon na dapat sila talagang magpaka-Pilipino. Kumbaga, nagpakabayani na sila eh, sa pakikipagdigmaan nila, sa pakikipaglaban nila. No? So, ito yung tungkol pa rin sa parang pakikipaglaban nila. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga nagsusundalo sila para ipaglaban ang bansa nating Pilipinas. So eto, pinapaglaban nyo ang karapatan ng Pilipino. Pinapaglaban nyo ang mga nilokong Pilipino. Tama yan, Brave 18. naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Alin na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng Ako, iimbestigahan daw uli sila ng NBI ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Ayun. Alam mo ba akong magkahihinat Kumbaga, ano dito? siya. Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Tama yun. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Senator Marcoleta, hirap kumbinsin. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventary,
Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang Saan na kaya napunta si Orly Gutesa, no? 'Di ba? Parang ano kasi, yung nangyari noon, parang na-trap si si Orly Gutesa sa pagkakadala ni Marcoleta doon eh. Sa Blue Ribbon noon, 'di ba? Sila Laxi na 'yon. 'Di ba? Sa buong akala ni Senator Marcoleta nung mga panahon na 'yon ay mabibigyang pansin at mabibigyan ng halaga si Orly Gutesa sa pag-testify niya. Ang kaso nga lang, hindi nabigyan ng halaga yung mga testimonya ni Orly Gutesa. Bagkos, siya pa yung lumabas na masama. Yan si Laxi. Diba? Imbis na imbestigahan nyo yung mga binabanggit niya, imbis na pakinggan nyo yung mga sinasabi niya, hindi. Hindi ganun ang nangyari. Siya pa yung lumabas na parang kwentong barbero, na may ginagawang hindi maganda, gawa-gawa usap, di ba? Parang siya pa yung may kasalanan, sinungaling ka, di ka nagsasabi ng totoo, parang hindi totoo yung sinasabi niya. Di ba? Grabe. Nung mga panahon na si Laxi pa yung yung barangay chairman, ano ba yun? Chairman ng Blue Ribbon. Puro ganun ang nangyayari, paulit-ulit. Pag may mga testigong lumalabas, pag hindi maganda sa pandinig niya, sinungaling ka, boy! Hindi ka namin paniniwalaan, boy! Sinungaling. Di ba? Ngayon kapag may binanggit siya na ganto, ganyan, may binanggit yung testigo na ganto, hindi totoo yan! Oh. 'Di ba? Tapos hindi niya naman iniimbitahan yung mga binabanggit talaga na mas malalaking tao, mas kilalang tao. Wala naman siyang iniimbitahan. 'Di ba? Nagsalita pa nga siya kay Marcoleta kasi si Marcoleta gusto niyang dalhin lahat. Ba't di mo dalhin lahat? Ba't di mo imbitahan diyan lahat ng mga yung mga dapat imbestigahan diyan? Sabi pa ni Lacson bakit hindi ikaw magdala? yung kanyang salaysay, kagaya ng ngayon, ay pinanumpaan niya. Oh. Pero kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin With or without the notary, pwede na yun Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din Kagaya na sinabi ngayon, hindi pa tayo natatapos dito. Hindi. Na nga, siguradong tatakutin sila. Bago nga makapasok dyan sa Senado, kayo, bago kayo makapasok dyan, talagang dumaan muna sa butas ng karayom. Di ba? Nakita naman natin si Senator Robin, di ba? Talagang kailangang makapasok, kailangang mabunyag ang katotohanan. Di ba? Talagang inilaban niya yun. Nabigyan na ng 5 billion pesos each. Tsaka si Senator Pia. Kudos kay Senator Pia. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo yun? Bakit ganun? Bakit ganun tayo, sir? Yung pa yung lumalabas na masama. Nasamantala hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon.
So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. At saka kaya ako sinasabing naniniwala ako sa kanila. Tignan mo, wala silang binabasa, oh. Kapag sila nagbibigay ng testimonya nila, wala silang binabasa. Hindi katulad nung tumitistigo kay BP Sara. Yung mga nagdidiin kay BP Sara. Akala mo nagbabasa ng kwento ni Lola Basyang. Yung parang nagbabasa ng script. Kasi makikita mo talaga sa isang tao kung talaga nagsasabi ng totoo o hindi. 'Di ba? Kung masasabi mo sa isang tao kung talagang scripted. Oh, ang galing naman magkabisa ng mga yan. Kung sakasakaling scripted, ano yun? Yung script nila, inaral nila ng inaral. Bago sila magpunta dyan, oy, magkabisa muna kayo ha. Mga children. Okay, 18 Marines. Kabisaduhin nyo ang script, baka magalit si Direk. Ganon. Ganun ba yan? Eh, kitang-kita mo naman talaga sa kanila, talagang may emosyon. Hindi katulad, sino ba yun? Sino ba yung tumitistigo kay BP Sara? Yung may binabasa pa, tapos ano, yung iiyak-iyak pa. Ayun, basta sino, yung Herodes na yun, di ko kilala. Nakalimutan ko na yung pangalan ng hinayupak na yun. Ano, pakicomment mga katunay kung sino yung hinayupak na yun. Tuloy natin. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako, media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Yun. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking. Pucha, to, tingnan mo, kitang-kita mo, nagsasalita sila, oh. Detalyadong-detalyado nung wala silang binabasa. O baka isipin nyo naman dito sa nagsasalitang to, meron siyang binabasa doon sa harapan niya. May mga media dyan, hoy. Oh. Naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din. Oh. Pero kung kaya mong puntahan. kailangan ko puntahan, sir, Alam gagawin mo ko puntahan. at i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan one time ng isang bag. Okay. Isang bag na puno ng pera. Naku, mga walang iya talaga, no? Kita nyo, bag-bag na pera. Hindi naman sa kanila yung pera, kundi sa taong bayan. Yung taong bayan nagpapakahirap magtrabaho, maghanap buhay, magtiis sa mga sarili nila para makabayad ng buwis. Tapos ganyan lang yung ginagawa sa pera ng taong bayan. Kasi sa dami ng pera ng taong bayan, buong Pilipinas yan. Nagbabayad na po, lalo na yung mga artista, yung mga malalaking kumita. Di ba? Ang lalaki ng mga buwis niyan. So parang kung ikaw, ganun ka, is easy money. Di ba? Kung baga, easy money, ano ba sa gobyerno, ganyan. Easy money lang yung dating ng pera eh. Kaya talagang pag nasa gobyerno ka, ang lapit mo sa tukso, boy. Talagang napakalapit mo, nadjadjaan lang. Ngayon, nasa sa'yo na yan kung talagang magpapatukso ka o hindi. Kaya talaga parang ang hirap talaga pigilan ng tukso kapag politiko ka. Pero kapag ikaw nalagpasan mo yun, bilang politiko, nalagpasan mo yung tukso, aba, ikaw ang dapat palakpakan. Saluduhan. Diba? Kasi talagang may prinsipyo kang tao. Pero talagang iilan lang yun. Diba? Meron namang talagang, siguro, may pipitik na konti lang. Pero hindi katulad naman ng mga nangyari ngayon. Talagang garapala ng nangyari. At eto nga, talagang sa mga testimonya ng 18 Marines, talagang nakakarimarim pakinggan na talagang yung pera ng taong bayan, na parang tayong taong bayan, ginawa nilang kawawa. Ginawa nila tayo, niloko nila tayo, parang winalangya nila tayo, parang di ba? Nakakainis. Naghihirap tayo magbayad ng buwis sa kanila, kinakaltasan tayo, pero ganyan lang ang ginagawa na
iniisip natin, uy, na magbayad tayo ng buwis kasi nakakatulong tayo sa Pilipinas. Pero hindi pala. Ang natutulungan natin, yung mga bulsa nila. Diba? Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, perang laman niya sa loob. Wow. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, Pera. kaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Yun. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi Kain ko muna na kayo, rin ito mga nung lumabas tol. si Sergeant Gutesa. Bibigyan Dahil na ng pagkain. nagdamdam ako dahil ang buong akala ko, Buti hindi sila pinatay. Sandali nga muna, mga katunay. Buti hindi sila pinatayan ng aircon tsaka wifi. Kasi si Rapi Tulfo, reklamo ng reklamo na pinatayan daw sila ng aircon, wifi noon, di ba? Reklamo siya ng reklamo, pero doon sa flood control, di siya nagre-reklamo. Yung mga ninakaw na kaba ng bayan, di siya nagre-reklamo. Tapos napatayan lang siya ng wifi tsaka ng aircon, nagre-reklamo na. Ito talaga si Idol Rapi, kahit kailan talaga eh. Naalala ko sa lang. kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ah. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga. Sa tingin nyo ba si Marcoleta magbibigay ng pera sa kanila? Tapos sabihin pa 5 million suhol. No? Kung kada isa, no? Eh di naghirap yan si Marcoleta. Ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo Yung- sa marangal Yes, tama yan. at Tama, malinis tama, na tama. paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Eh, paano kaya sa Lunes, Senator Marcoleta? Di ba may gagawin silang Blue Ribbon investigation din? Yung mga, majority kuno na minority talaga. Di ba? May gagawin daw silang investigation dyan. Ano kaya mangyayari doon? Baka kayo-kayo naman ang idiin doon. Kasi nag-aaway, di ba? Nag-aaway pinag-aawayan nila yung posisyon. Si Senator Gatchalian at saka si SP Cayetano. Hatiin nyo na lang kaya, no? Basta ayaw naman makipag-unite sa inyo ng ng minority. No? Kasi minority pero tingin ko sa kanila kasi hindi naman legal yung pagkakapalit ni Gatchalian bilang Senate President eh. Di ba? Magbukurin nyo na lang para wala nang away. Kumbaga, dito sa majority o si SP Cayetano ang Senate President, doon sa kabila, si Gatchalian. Tapos hatiin niyo yung Senado, no? Lagyan niyo ng division. Tapos ang problema. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito yung nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ko, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Oo. Tama. Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Sakripisyo yan. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kahit huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Kasi sa totoo lang, mas magkakapera sila kung tatahimik sila eh. Di ba?
Common sense lang, yung mga nag-iisip ng masama sa 18 Marines. Mas magkakapera sila kung tatahimik sila. Di ba? Ano yung babayaran sila para magsalita sila? Tapos ang kakalabanin nila yung mga nasa pwesto. Di ba? Parang malabo yun. Pagpalit ng dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Ayun, at natunghayan natin ang mga testimonya ng ating brave 18 Marines, mga katunay. Ayan, talaga nakakabigla din yung mga matitinding pasabog na sinabi nila dyan, mga revelasyon nila. No? Pero hindi pa ito tapos at siguradong marami pa ito. No? Pero hindi rin natin alam kung ano yung mangyayaring investigasyon sa Lunes nung isa pang Blue Ribbon. Kuno. So, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.